Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat kasi hindi naman talaga natin makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero kung hindi ka makarelate, makaresonate, okay lang yon. May next time pa tayo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. I-search mo na lang siya sa Facebook, okay? So, siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. And, yan. Again, this is for Virgos, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Check your natal chart, guys. Okay, let's start. Virgos. Cross-watcher, welcome, ha? What do we have here for Virgos? By the way, ito ay Virgo soulmate reading, no? Ano ang messages for Virgos and their soulmates? Yeah, ayan na nga ba sinasabi ko with the High Priestess. Yan, this is a soulmate connection. Page of Wands. Okay. The Devil. King of Wands. Oh. King of Pentacles. Sorry, this is the Four of Pentacles. Okay. And the King of Pentacles. Ayun na, nagpakita na nga ang King of Pentacles. Ano? Kasi, nakukuha ko yung energy ng King of Pentacles. Pero talaga nagpakita pala siya sa huli. And then, ang ating bottom of the deck ay ang Six of Wands. Okay. And the Hierophant. Okay. Talaga naman ito ay soulmate connection. Wait lang, guys. Okay. Meron tayong major arcanas. The Devil, the High Priestess, and dito sa bottom of the deck may nagpakitang Hierophant. So, these are major arcanas. Ang mga energies are Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Taurus, nasabi ko na yata yung Capricorn. So, Virgos, yan. Virgos dealing with their soulmate. Okay, so, I don't know, yung connection na ito, nakikita natin, umiikot siya sa material muna na connection eh. Yung parang ang focus is, with the Six of Wands, nakafocus sa victory ng kanya-kanya. Pwedeng ganon. Especially with the devil energy dito, nakikita natin yung parang wala kayong pakialam muna sa isa't isa sa connection na ito. And with the King of Wands, yan, and the King of Pentacles, ito yung parehong energy ninyo na parang, ano pa ba yung magbibigay ng success sa akin? Parang ganun. Yung iba sa inyo, pwedeng nagfo-focus sa pag-iipon. Yung iba, paggastos. So, saan ka doon? Kasi, pareho kayo na more on material things ang pinag-focusan. So, yung paggastos, it is because maybe, merong mga gustong gawin na mas makakapagpa-level up pa ng career. So, pwedeng yung paggastos na yon ay some kind of investment pero yung iba hindi talagang paggastos talaga. Wherein, nakikita natin yung energy mo, maluho ka talaga hindi ko alam kung paano sasabihin, maluhong practical, gano'n. So, pwedeng maluhong, pagdating sa gusto mo talaga, gagastusan mo yon. Pero practical, in a way na pwedeng, may times naman na alam mo kung paano i-hold ang finances mo. Or hindi naman gumagastos ng malakihan sa isang bagay, parang gano'n. Kumbaga, marunong pa rin magtipid. So, for what I can see here, itong person, I don't know if you're dealing with a Virgo, nakakuha tayo ng Virgo energy dito.
Page of Wands. And wait lang guys, ika-clarify ko yung mga cards na nandito. So this is a soulmate connection ha. If you're dealing with someone na nananakit sa'yo physically or anong tawag dito? Yung toxic na talagang inaabuso ka. That is not a soulmate connection, ha? Kasi hindi ganun ang soulmate connection. Or twin flame. Yung iba twin flame. So, hindi ganun yun. Clarify, please. Spirit guides, angel guys, but please help me clarify itong mga cards na nandito for our Virgos dealing with their soulmate. Okay, you do have here the Queen of Cups. What's with the Page of Wands? Okay, we do have here the Eight of Cups. What's with the Devil? Eight of Cups and Two of Pentacles. What's with the King of Wands? The Lovers is here. What's with the Four of Pentacles? The Knight of Cups. What's with the King of Pentacles? King of Pentacles is clarified by the Knight of Wands, the Devil, and the Wheel of Fortune. And then, meron tayo ditong bottom of the deck, Seven of Wands. Ayusin ko lang, guys. Okay. Actually, itong connection na ito, nakukuha natin ang focus ay yung mga kanya-kanyang sarili nga, no? And, pero nandun pa rin yung paghahangad na yung person na ito, sa ngayon, pwedeng nagfo-focus ako sa sarili ko, pero in the future, sana magkaroon pa rin ng pag-uusap sa ating dalawa. So, maybe yung iba sa inyo, there's disconnection na nangyayari. May disconnection. Pero sa ngayon kasi, wala pa talaga dito sa connection na ito ang focus, kahit ikaw sa sarili mo. Dahil lang gusto mo magkaroon ng pagbabago with the Wheel of Fortune. With the Devil, I feel like may mga tao sa paligid mo na gusto mo ring baguhin muna. Sitwasyon sa paligid mo na gusto mong baguhin muna. So, pagdating sa connection ninyo, hindi mo gustong sumabay muna ito sa ngayon. Sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. And then, yung person na ito is also, I feel like pina-priority niya itong, kung may another connection na involved, pwedeng iyon, pina-priority niya yon. And if there's pagta-travel na involved sa connection, isa pa yon sa pinag-focusan sa ngayon. So, hindi ko alam kung sinong may pagta-travel na ginagawa, whether you or your person, or if there's another connection, nandun pa yung focus sa ngayon. Kasi gusto mo nang magkaroon ng pagbabago sa kanya-kanyang sarili. So, alamin natin, ano ba yung emotion ng person na ito para sa'yo? And ano rin ba yung emotion mo para sa kanya? Okay, so you do have here the Two of Cups and the Tower. Okay, so let's clarify this. What's with the... Hindi ito yung gagamitin kong pang-clarify. What's with the Two of Cups? There's the Eight of Pentacles and the Ten of Pentacles. What's with the Tower? The Ten of Cups and the Three of Wands. Okay, so yung isa sa inyo is ayan, yung iba sa inyo, lalo na kung may another connection na involved. Kung may new connection, whether it's new, whether it's old, whatever, nakikita natin na pwedeng ito yung nagiging problem sa connection ng iba.
And ito yung pinaka-main challenge with the Nine of Wands. Sa ngayon, kung may another connection para sa iba, sabi ko nga, mas nandito yung focus dun sa connection na yon. So, kung ikaw ay may kabago kang kakonect, pwedeng nandun yung connection mo. Okay? Kung may bago kang, or kung may person ka nakarelasyon, nakikita natin nandun yung focus mo. Kasi, more on material. Pag sinabi nating material, kung ano yung nandyan sa harapan mo, kung ano yung nandyan na, hindi 3D connection ang focus mo ngayon. Kung ano yung nasa harapan mo ngayon, kung ano yung nahahawakan mo, yung solid na nahahawakan mo, yun nandito. Like money, ayan. So, kung ito relationship, so if it's solid, ayan ang hinahawakan mo, ayan ang focus mo. Andyan yung attention mo. And I feel like wino-work out mo talaga dito. At saka if there's another relationship na involved, I feel like may involvement din ng pera. So, pwedeng nandun din talaga nagsisirculate yung, and I feel like this is your energy. Pero kung hindi ikaw, this could be your person. Kasi pwede namang magkapalit-palit. Pero sa nakikita nga natin, ito ang wino-work out. Ito ang binibuild. And I can see a lot of money coming. If ikaw ito, na nasa isang relationship, nakikita natin there's a lot of money coming here. And I can see yun na may mga mapapasaya kang family. Hindi ko alam kung sa paanong paraan, but there's a lot of people na napapasaya mo. And ang kapalit noon ay ang finances, ang pera pabalik sa'yo. So, if that could be clients, customers, or whatever, but I feel like they are paying you, they will pay you, no, good amount of money. So, may magandang pagbabayad na magandang pera pabalik sa'yo. Okay, and nakikita mo yan, makikita mo yan, mararamdaman mo yan. And, yun nga, wala, doon sa pagbasa ko doon sa energy mo, wala talaga akong nakuha na emotions na nararamdaman mo dito sa person na ito. Kasi kung ano yung nasa harapan mo, yun ang focus mo. Pagdating sa person na ito, of course, there's separation na nangyayari. So, there's a lot of love mula dito sa taong to. Namimiss ka niya. Sobrang namimiss ka niya, nasasaktan siya. Actually, hindi nasasaktan, but rather nalulungkot. So, pwedeng yung disconnection is pwedeng matagal na. Okay, wala na doon sa point na nasasaktan, tapos na yon. So, nandun na sa kalungkutan na lang, nakakamiss ka naman, parang ganon. And, tell me about this, please, for guys, angel guides. Yeah, this person with the 7 of Cups is dreaming about you, like, mapapanaginipan ganyan ngayon. And, especially if this is a twin flame connection, ganun talaga yun eh. Once you've become the runner sa connection wherein yung iba, ikaw ang nagiging runner, ikaw yung lumalayo, ikaw yung umiiwas dito sa connection na ito, doon mararamdaman itong person ito yung parang feeling na mamagnet naman siya papunta sa'yo. So, siya naman yung parang, hindi ko naman nakikitang chaser, pero may mga signs dito sa taong ito na parang marirealize niya, bakit parang hindi ko makalimutan tong taong to. Parang gano'n. Tapos yung pagtuwing na papanaginipan ka niya, parang bangungot na para sa kanya yun kasi gigising siya nang wala ka. Alam mo yun, malungkot at masakit para sa kanya na hanggang panaginip ka lang muna. Okay? And namimiss ka niya because of this. Namimiss ka niya. Yeah. And person is okay, hindi para sa lahat, but this is weird, no? Kasi may nakuha akong sign. For some of you, maybe you're having sex with this other person. Kung ikaw ito na nakikipag sex ka sa other person, this a person na nakakonect mo ngayon, or just doing your thing, you know. Tapos, out of nowhere, biglang maiisip mo tong taong to. Or out of nowhere, magugulat ka na, bakit parang siya yung naiisip ko, ganun. And, hindi mo yun sinasadya because hindi naman talaga yun yung nasa isip mo that time. Kumbaga, and hindi mo yun pinilit. Hindi mo yun pinilit na parang
yun yung ginagawa mo, and then iisipin mo talaga siya para i-fantasize siya. Hindi yun yung gusto mong mangyari. Pero out of nowhere, bigla mo siyang maiisip during that time. It is because, itong person na ito ay ang tawag dito, nagfa-fantasize siya sa'yo. And, mo yon, nasasagap mo yon because you are soulmates, right? So, kaya magugulat ka na lang, ba't naiisip ko ng taong to na hindi ko naman pinilit? And yun, it's because siya yung gumagawa ng ganon, tapos ikaw yung nasa isip niya. Whether it's sa sarili niya lang or with someone else, 'di ba? Pwedeng may kaganon siya, and then ikaw yung iniisip talaga niya. Okay? And what will happen in the near future for the both of you? Okay, the Queen of Wands is here, the Hierophant. Ayan, nagpakita siya. Queen of Wands, Five of Wands, Five of Pentacles, the Magician. Clarify the Ace of the Five of Pentacles. The Five of Pentacles, the Chariot, and the Five of Cups. Page of Swords is here. This is for your near future. Spirit guides, angel guides. What do we have here for soulmates of Virgos? Energies can be reversed kasi honestly yung iba, this could be or you could be dealing with another Virgo, or yung iba, you could be a cross watcher. Queen of Pentacles dito. One more card for Virgos. Queen of Wands yung nasa bottom of the deck. Six of Pentacles. Okay. I feel like in the near future, meron kang gustong mangyari. Like, maybe in the future, pwedeng gusto mo or pwedeng i-advise sa'yo or gusto mo na magkaroon ng some kind of pagta-travel, pero pwedeng mauwi ito sa kalungkutan. Okay. I don't know kung yung pagta-travel is something to do with you, na magta-travel ka ng malungkot because of maybe some kind of bad news. Yun, nakakakita tayo ng ganon. And this is like big change eh. So, high chance na may malaking pagbabago na mangyari, and then kinakailangan mong mag-travel because of that. Pero magdudulot yun ng kalungkutan para sa'yo. Okay? And maybe hindi lang sa'yo, pati yung mga ibang taong involved doon. So, nakakita tayo ng ganun. And I can see with the five, this is like some kind of big loss. Malaking pagkawala ang nakukuha natin. And with the Magician, at I can still see you, lalo na kung ang career mo has something to do with pag-e-entertain ng ibang tao. So kahit ikaw ay nalulungkot, nakikita natin na i-continue mo pa rin naman yung pag-e-entertain mo sa ibang tao. Pero yun nga, deep inside, there's a lot of pain na mararamdaman ka. And parang hindi mo yon, kumbaga sa career, itutuloy mo pa rin yung career mo kahit may emotional na lungkot kang nararamdaman dito. And I would like to know, I would like to clarify itong Magician na ito. I can see a lot of sadness and pain. Well, so, kasi palapit na rin naman ang palapit ang
November, ano. So, pwedeng ganon. Pwedeng because of someone na yumao, yung maging dahilan ng kalungkutan mo. Okay? So, dahil palapit ng November, so pwedeng dahil may mga bibisitahin kang mga kamag-anak, ganyan na parang maalala mo yung memories dito sa mga kamag-anak na ito. That could be the reason here, no? Pero dahil ito ay big change, yan. So, pwedeng high chance ng death yung tinutukoy doon. And sabi ko nga kasi palapit yung November, so pwedeng may kinalaman doon sa pagbisita sa minamahal natin sa buhay. But anyway, i-clarify natin itong the Magician. What's with the Magician? Uy, sorry. Napunta siya sa kandila. Anyway, Queen of Swords is here. The Tower is also here. I can see a new beginning for you. Meron ka mga taong ika-cut off sa buhay mo. Yun ay dahil hindi mo nakikitang sineseryoso ka. Or sineseryoso yung kung ano man yung mga bagay na sinasabi mo. Or inaano mo yung hindi mo kaya mong i-offer sa kanila. Parang gano'n. And hindi nila sineseryoso yun. Hindi nila binibigyan ng pansin. And ayun yung naging reason kung bakit nagkakaroon din ng endings dito. And it is because ikaw ito na nag-decide. This is like you na nagde-decide ka na i-cut off or putulin or tapusin kung ano man ito kasi hindi na ito worth it para sa'yo. Okay? Pagdating sa person mo, let's move on to your person. I can still see this person waiting with the Hanged Man. Naghihintay pa rin ng person na ito na makipag-connect or communicate ka sa kanya. But with the Queen of Pentacles, hindi niya kayang maging katulad mo kasi Maybe ayaw niya magmukhang kawawa or ayaw niya magmukhang desperado dito. So, kaya hindi siya nakikipag-connect or communicate dito. But the Fool is here. So, i-clarify natin what's with the Fool. What's with the Fool? Why is the Fool here? Knight of Swords. And the Four of Swords. Four of Pentacles is at the bottom of the deck. Pagdating sa soulmate connection, yung person na ito medyo iwas in the future. Yun ay dahil hindi niya kayang gawin yung mga ginagawa mo, hindi niya kayang maging katulad mo. Nakakahiya yun para sa kanya. Yung loyalty ng person na ito nasa iyo. Like, maybe yung pag-iisip niya, yung emosyon niya, parang nasa iyo talaga Kaya lang medyo hindi niya kayang magkaroon ng enough confidence para harapin ka. Wala siyang lakas ng loob para humarap sa'yo. Pwedeng dahil yun nga, nahihiya siya or hindi niya kayang gawin yung communication na ginagawa mo. So, if you are the kind of person na pag once na nakipag-usap ka or nakipag-chat ka or nakipag-usap ka maybe through phone or kahit sa personal, kaya mong sabihin lahat. You are open. You are the kind of person na kaya mong sabihin lahat ng nasa isip mo, emosyon mo, etc. Pero hindi siya ganun. Siya yung tipo ng tao na makubli. Siya yung tipo ng tao na matago. Okay? Na masikreto. And, tell me why. Pero alam mo yun, masikreto siya pero marami siyang iniisip. The Two of Swords, yeah. Hindi siya makapag-decide. Hindi siya makapag-decision. There's a lot of love dito sa taong to, pero hindi niya kayang
sabihin sa'yo lahat itong nararamdaman niya para sa'yo. I feel like some of you kasi hindi masabi, yung iba financially stable naman tong person ito. Pero yung iba kasi, high chance na may kinalaman sa estado ng pamumuhay or estado ng career. Parang hindi niya kayang maging katulad mo. Hindi niya kayang maabot kung ano man yung mga bagay na naabot mo. So, isa ito sa maybe ikinakahiya nitong taong ito. So, anyway, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Stop It Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching, and bye-bye.